Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay ang tungkol dito kay Mima Alicia. Isa siyang BBM vlogger. In short, anti-DDS vlogger siya, mga kaplastik. At napabalitaang napaslang ng dalawang hindi pa nakikilalang kalalakihan bandang alas 3 ng madaling araw doon sa kanilang tahanan sa Caloocan City, mga kaplastik. So batse sa kanilang post ng Daily Tribune, breaking, anti-DDS vlogger Mima Alicia was shot and killed in Caloocan City. The Philippine National Police Public Information Office o PNP-PIO confirmed to the Daily Tribune on Friday, July 17, 2026. Authorities have yet to release further details on the incident, including the motive and identity of the suspect or suspects. Investigation is ongoing. So nangyari dito mga kaplastik ay napaslang pati ang kanyang kasama sa bahay. Ito si Mima Alicia. At marami pong nagsasabing pinagdududahan itong siyempre kapag ikaw ay anti-DDS vlogger ay matikali ang kakalabanin mo talaga o yung pwedeng pumaslang sa'yo ay walang iba kundi ang kalaban mo sa political vlogging, mga kaplastik. So nakakalungkot dito, kung ikaw ay isang political vloggers o political vlogging, isipin nyo, may pagtatanggol ka ba ng pinagtatanggol mong sinusuportahang politika, mga kaplastik? And that's the reason why kung bakit hindi po ako actually nakikialam sa mga ganyang bagay. Hindi po ako DDS. Di porket may sinasabi akong mga bagay na against ako sa mga administrasyon, something like that, sasabihin ng mga netizens o mga bashers sa social media, DDS vlogger daw ako. Kailan pa ako naging DDS vlogger, mga kaplastik? Sinasabi lang naman natin at hinihimay-himay ang mga nangyayari sa Pilipinas na kung tutusin dapat ay meron kang karapatang makialam at alamin ang nangyayaring korupsyon na hindi pa rin nasusolusyonan at wala pa rin nakukulong na mastermind sa flood control project, mga kaplastik. So yun ang ating dapat pakialaman. Hindi yung babanatan natin kung sino-sinong tao. At pag napatay kayo, ay matikali sinasabi ninyo na DDS vlogger o DDS supporters ang tumirada sa inyo, mga kaplastik. So hindi naman dapat i-conclude. Diba? Huwag naman natin idama yung mga taong alam natin na hindi pa kayo sigurado, plastic. So ganito po, may mga pahayag ang ibang mga vlogger patungkol kay Mima Alicia, mga kaplastik. So panoorin natin itong si Ballpoint Man, mga kaplastik. Itong si Ballpoint Man, isang bayarang BBM vlogger din to, mga kaplastik. Talagang nagulat na lang ako kasi nung hindi pa siya pumapasok sa political vlogging, hindi naman po siya BBM supporters. Siguro malaki ang bigayan kaya naging BBM supporters tong taong to. So panoorin natin ang kanyang paayag at tingnan natin kung gaano katotoo ang kanyang mga sinabi dito, mga kaplastik. So, eto na po mga pre, no? Kaya ako ginawa ang video ito para sikatin natin ang taong ito, mga pre. Nagbanta po kay Mima Alicia. Nung nagbanta po siya kay Mima Alicia, ilang oras lang po yung
nakalipas, ayun po, boom, pinatay po si Mima Alicia mga pre. So ito po yung comment niya. Sa mismong post po ni Mima Alicia to nag-comment ha. Ang sabi niya doon sa comment niya sa post po ni Mima Alicia, nalalapit ka na talaga. So ayun po, nakikita nyo naman sa screen natin. So ano po ibig sabihin yan? Nalalapit na pong mamatay, patayin si Mima Alicia. So may alam siya. Alam niya na mamamatay si Mima Alicia. So ayun po, nakikita. Makukonsider ba yan mga ka-plastic? Na porket nag-comment yung tao? Diba? Napakaano naman ng comprehension nitong taong to mga ka-plastic. Alam mo kung bakit? Kumbaga hindi naman to hindi naman provocative yung kanyang comment eh. Kumbaga parang babala ito yung komento niya. Parang komentong babala ito kasi madalas kasi siyang tumitira ng mga DDS. Halimbawa, pag sinabi kong ay nako, malalapit na talaga ito sa katotohanan na madalagay ka sa panganib o sa alanganing sitwasyon. Ibig sabihin na yun, pagbabanta ba yun? O intentionally na may gagawin talaga yung nag-comment? Hindi sa pinagtatanggol ko yung komento. Napakapangit naman kasi na yung kanyang pinaghihinalaang netizens ay sa simpleng comment lang yan. Hindi naman niya kinumpleto yung comment na nalalapit ka na talaga, papatayin kita, bla bla bla. Hindi naman ganun eh. Ibig sabihin ng nalalapit ka na talaga, possibly, meron na siyang speculations na maaaring mangyari kay Mima Alicia. Di ba dapat ganun? Hindi naman siya yung may gawa. Kaya magdaan-daan ka, ballpoint man. Kapag wala kang ebidensya o patunay na talagang siya ang gumawa niyan, perjury ka. Yari ka talaga. Cyber libel na malala. At pinakita mo pa ang pangalan ng netizens mga ka-plastic. Sorry to say, ballpoint man ha. I think hindi mo naman to mapapanood eh kasi alam mo na, hindi naman ako ganong kalaking platform sa social media para panoorin mo. Pero napakamali ang comprehension mo, ballpoint man. Sayang, hindi ko alam bakit ka nagpapa-under sa administrasyon. Ang laki siguro ng bigay sa'yo, no? Alicia mga pre. So ito po yung comment niya. Sa mismong post po ni Mima Alicia to nag-comment ha. Ang sabi niya doon sa comment niya sa post po ni Mima Alicia, nalalapit ka na talaga. So yun po, nakikita nyo naman sa screen natin. So ano po ibig sabihin yan? Nalalapit na pong mamatay, patayin si Mima Alicia. So may alam siya. Concluded Alam niya agad. na mamamatay si Mima Alicia. At babarilin si Mima Alicia. At yun na nga nangyari na mga pre. At yan po yung kanyang pagmumuka. Kita nyo naman yung pagmumuka. At syempre, ang pangalan niya po ay si John F. Maranan. Nananawagan po tayo sa NBI, sa ating kapulisan. Sana po imbestigahan ang taong ito. At meron pa pong isang babae naman po. Ang pangalan niya ay si Diana Gadi. Ang sabi niya po dito, oh, dami alam sa 2028, pustahan tayo, maglalaho ka. O kaya, magiging isang balimbing. So kung Nakakatawa talaga yung comprehension na itong taon to. Hindi ko alam kung pinapanood niyo pa tong Hindi ko alam kung bakit ang daming engagement na itong tarantadon to. O ito, babasahin natin yung kanyang kinomet ha. sabi niya po dito, oh, dami alam. O sabi niya, wow, dami alam. Sa 2018, pustahan tayo, maglalaho ka, at magiging balimbing. Nakabasa lang siya ng word na maglalaho. Ibig sabihin ba yun? Pagbabanta ba yun? Ano ba yan? Naghahalungkat ka na lang ng konteksto sa comment? Mali pa yung comprehension mo. Wawa sa'yo, ballpoint man.
sa 2028, pustahan tayo, maglalaho ka o kaya magiging isang balimbing. So kung titingnan po natin ang comment na to mga pre, pagbabanta din po ito. So yan po, no, si Diana Gadi. Pinapakita ko lang po dito kung sino yung mga nagbanta sa ating kaibigan na si Mima Alicia. Ngayon, ang nagbanta po dito ay mga DDS mga pre. Bakit hindi nyo kami mabiblame kung ang ididiin namin kayo ng mga DDS na nagbabanta? Hindi ko naman nilalahat mga DDS. Kung hindi kayo nagbanta, edi goods. Pero kung Oh my God. Sabay bawi siya. O hindi daw nagbabanta, good, di good. Tapos yung una sinabi niya, wala namang ibang magbabanta kundi ang mga taga-DDS. Ay nako. Porket nagkomento lang nagbash na sa inyo, DDS na agad. Binigyan mo agad ng kulay. Hindi ka ba namang malaking Angie? What the hell are you saying? Ballpoint man. Anong argumento yan? May patunay ka ba na sila ang may gawa? Paano kung mali ang akala mo at inilathala mo pa yung pangalan nila? Madedemanda ka niyan mga ka-plastic. Cyber libel 2 counts mga ka-plastic. Ano ba naman yan, ballpoint man? Dapat bumalik ka na lang sa dating nagba-viral, yung mga sex video, yung mga binabiral mo, di ba dati? Way back nung nagsisimula ka palang mag-vlog. Huwag mo namang gawin tanga yung sarili mo na nakabasa ka lang ng maliit na comment na binigyan mo ng kahulugan. Nang hirap kasi sa inyo eh. Mabigyan lang kayo ng double meaning na salita, tawag agad doon death threat. Pero kayo may karapatan kayong manira sa mga kalaban ng administrasyon nang walang basehan. Paano kung mapanood to ng mga na yung kinomentary mo ng 2 taong kinungklud mo na suspect? Hindi ka man lang nagsabing allegedly. Kinungklud mo na agad na suspect sila sa likod ng pagkamatay ni Mima Alicia. Klase kang vlogger. Hindi ka man lang nagpo-pull of research bago ka mag-conclude na siya ba talaga ang nagpatay. Sigurado ka ba? Ballpoint man naman, wag namang gawin tanga yung sarili mo. ikaw, DDS ka, nagbanta ka, malamang ikaw ang ituturo namin. At eto na nga, nangyayari na nga. Kasi ang nag-comment dito kay Mima Alicia ay mga DDS. Kita nyo naman po sa post ni Mima Alicia, ang binabanata ni Mima doon si Sara Duterte. Ang nag-defend kay Sara Duterte, mga DDS with pagbabanta. Yun ang problema. Kaya sino ba ang sisisihin namin? Kayo na mga DDS na mahilig magbanta. Hindi ka nagbabanta, edi goods. Pero dahil nahuli ka sa akto, sa screenshot, problema mo ngayon yan. Haharapin mo ngayon yan. Napakitag po ng NBI, PNP, lahat po ng sakay na ating gobyerno na sana po mapanagot. Kaya kung ikaw nagbabanta ka, good luck sa'yo. Pakishare po ng video ito mga pre. So, Napakatanga naman ng comprehension nitong nilalang na to. eto na po mga pre. Kaya ako ginawa ang video ito para sikatin natin ang taong ito mga pre. Parang binabaan mo yung moral mo sa simpleng comment na yun. Grabe ka. Sabi nga ni Brucha, papait eh. Baka ikaw may gawa niyan, boss. Baka nagkaunsehan sa hatian ng kita. O sabi ni Will Aquino, di ba uso maligo muna bago mag-reels? Pinagtatawanan kayo tuloy ng mga netizens, oh. Naging soko ka na pala. Tama. Kasi kinungklud ni. Investigator daw si Ballpoint Man, mga kaplastik. Mas higit pa siya sa pulis. Mas higit pa siya sa piskal. Mas higit pa siya sa investigator. Kinungklud na kagad niya yung 2 taong nagsalita lang ng double meaning sa kanya
kay Mima Alicia ng comment, kinungklud na niya kaagad na siya daw yung suspect. Panindigan mo yan, ballpoint man, kapag ikaw ay dinemanda ng dalawang yan. Total, malaki naman ang kita mo sa YouTube at Facebook. Ang laki ng platform mo ngayon. Ang dami mong nalolokong taong bayan dahil sa katangahan mong bilang BBM supporters. Magdahan-dahan ka naman sa mga pinagsasasabi mo. Perjury ka niyan. Dahil wala ka namang ebidensya. Screenshot, ebidensya. Ha? Totoo ba yan? Alis na nagko-comment sa'yo. Ang galing, kulang lang sa ligo. Dahil puro reels na lang ang ginagawa mo, ballpoint man, hindi ka na naliligo, maghapon ka nang nakatutok sa laptop mo para maghanap ng chismis. Ni wala kang research. Gawa-gawa ka na naman para sa content mo. Tama. Gawa-gawa lang yan eh. Sabi nga ni Ronnie Laba, nagpapiling detective ikaw pala si Detective Conan. Hindi. Detective hindi naliligo. Sabi ni Cheese, iba ang banta sa babala. O, di ba? Buti pa nga to eh. Alam niya yung banta sa babala. Magkaiba. Siya, hindi siya nagre-research. Yung mga binasa niya, kinongclude agad na death threat. Ang lupit mo talaga, ballpoint man. Ang ina yan talaga mga bangag supporters. Maliliit ang utak. So bakit nga ba dumating sa point na binawian ng buhay itong si Mima Alicia? Eto. Sabi kasi nila, on the morning of Friday of July 17, 2026, social media personality and blogger Alicia Lipata, or also known as Mima Alicia, was killed in her home in Caloocan City. The incident, two armed suspects forced their way into Lipata's home in approximately 3 a.m. The victims Lipata died from the gunshot wound to the head. Her live-in partner was also shot and is currently receiving treatment for injuries. So, ibig sabihin, buhay pa yata yung kalibin partner niya. At sinasabi dito sa statement dito, dalawang kalalakihan, mga kaplastik, ang pumasok sa kanilang bahay ng puwersahan. At yung pinag-iinala ni Pointman ay babae at lalaki. Wawa sa'yo, Pointman. Magre-research ka na lang, mali pa. Puro ka fake news. Her live-in partner was also shot and is currently receiving treatment for injuries. Investigating status, Philippine National Police PNP has confirmed the shooting but does not yet identify suspect or a motive. Ongoing inquiries, police investigating multiple angles including looking into CCTV footage and is reviewing witnesses. While there online speculation regarding her political views and a past legal case she filed, authorities have not linked this to the crime at this time. So ibig sabihin, ang tinuturong anggulo ng pagkamatay ni Mima Alicia ay yung pagiging political blogger niya na maka-BBM BBM supporters siya. And then may isa pa siyang anggulo which is yung isinampa daw na kaso
laban dun sa kalaban ni Mima Alicia, mga kaplastik. So nangangahulugan, ang anggulo na ito, yun ang tinuturo ng mga pulis. So malalaman naman nila in the future, at the very beginning pa lang, makikita nila na mabilis nila makukuha ang investigasyon nito. Hindi kailanman dapat ikatuwa ang pagpanaw ng isang tao. Sabihin natin na salungat tayo sa pinaglalaban, ngunit sa puso mo, alam mong may Diyos na hindi ka dapat matutuwa sa sinapit ng inyong kapwa. Bagkus ito ay pagdasal mo na lamang. Sabi nga sa Biblia, love your enemies and pray for those who persecute you. At sinabi pa sa Biblia na do not rejoice in their downfall. Nakakalungkot, di ba? Pero sana maging makatao tayo. Wala namang may gusto na tayo ay may mga kanya-kanyang mga pananaw, may mga kanya-kanya tayong sinusuportahang politiko o paniniwala sa buhay, ay dapat may mawala o may pumanaw o may mapaslang. At hindi natin ikinatutuwa yon, mga kaplastik. Bagkus ang labanan lang natin dito is argumento laban sa argumento. Diba? Kung meron kang argumento, di mag-argumentuhan tayo. Pagdebate. O diba? Hindi yung dadaanin natin sa mga dahas o pagkitil ng buhay ng isang tao. So Paul na yon, mga kaplastik. So malamang sa malamang, hindi naman natin pwedeng iturong anggulo yung political blogging. Baka meron pa siyang mga taong kinakasangkot, di ba? O personal na atraso, di ba? Mga kaplastik. So ganito kasi mag-commentary etong si Mima Alicia, mga kaplastik. So panoorin natin to. Ang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman, mga minangal? Imagine na. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka pang tinatawag na tokhang-tokhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Ang anti-Duterte vlogger na yan ay di umano'y binaril patay sa Caloocan. Kung kailan malakas na ang panawagan ng maraming Pilipino na sana maibalik na ang klase ng seguridad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga kriminal ay takot at ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay panatag ang kalooban na mamuhay at maghanap buhay ng marangal at mapayapa, tsaka naman pumutok ang balita na may anti-Duterte vlogger na pinatay. Natural, isisisi na naman ang kanyang kamatayan sa mga Duterte. Pero what if ginawang sacrificial lamb itong vlogger na ito para maibaling na naman ang atensyon at sisi ng mga tao sa mga Duterte kasi lumalakas na ang panawagan ng taong bayan na maibalik ang klase ng seguridad sa lipunan na naibigay ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakasaklap isipin na ganito na ang nangyayari sa ating bansa. May pag-asa ba tayong mga ordinaryong Pilipino? Utang buot. Yun, gaya na sinabi ng vlogger na yan na si Jessie Ceneza, ay baka ito'y isang mind games kung tawagin, na kung saan ay ginagamit nilang sacrifice goat itong si Mima Alicia para maipaling na naman na mga anti-Duterte o yung mga senador na galit sa Duterte sa mga Duterte, mga kaplastik, ay magkakaroon na naman ng further investigation regarding na naman dito sa nangyari kay Mima Alicia.
At ililink na naman ito kay Sara Duterte dahil ang huling binanatan ni Mima Alicia sa kanyang huling vlog ay walang iba kundi si Sara Duterte, mga kaplastik. So isipin nyo na lang yung mga mind games na ginagawa ng mga BBM supporters, mga kaplastik. Na parang pinapalabas nila na lagi na lang sinisisi sa Duterte kapag may nangyayari sa mga kaaway sa politika. Tama yun. Parang pinipilit nilang iligaw ang pananaw ng mga taong bayan na kahit anong gawin ninyo, kahit 10 anti-Duterte pa o 10 o 100 tao na anti-Duterte ang mapaslang dahil dyan sa katangahan nila, tingnan mo naman kung paano sila magsalita kay Sara Duterte. Diba? Inakusahan niya ng kung ano-ano, mga kaplastik. Kagaya namang neto, mga kaplastik. Ito. May nag-message sa akin, mga minamahal, dahil ngaw-ngaw daw ako ng ngaw-ngaw dito sa social media, bakit hindi na lamang daw ako tumakbo? Actually, napag-isipan ko yan, pero hindi ko gagawin. Pero meron talagang gumugulo sa isip ko na supposedly dapat pinatupad na to ng ilang mga mambabatas. Priority sa aming mga kabataan. Ngayon, ano ba yung naiisip ko na pwedeng gawing bill? Yung edukasyon patungo sa trabaho or Education to Employment Act. Wait, baka may kumontra, sasabihin, meron na tayong TESDA. Walang budget. Source ng red tape yan. Hindi trabaho ng gobyerno ang maghanap ng trabaho. Private sector responsibility yan. Siyempre, hindi ko naman kayo mapiplease. Pero ano nga ba yung tinutukoy ko dito sa Education to Employment Act? Para sa mga tatakbo, ito, gayahin ninyo. Yung panukalang batas na yan na naiisip ko, syempre, di ba, ang daming mga nakagraduate ngayon pero unemployed. Yung batas na yan, mga minamahal, kung ako lang yung gagawa, is mandatory internship program sa 4th year college pa lamang. Dagdagan pa natin, mga minamahal, ng government-private sector hiring partnership. Tax incentives companies na kukuha ng mga fresh grads. Ngayon, paano natin ito isasagawa? Una, syempre, we will file a bill sa unang 30 days. And makikipag-coordinate tayo dito sa DOLE, sa TESDA, at syempre sa CHED. Makikipagpulong tayo dito nga po sa mga business sector, kung ano ba yung nararapat, do and don'ts, kung ano din yung views and opinion nila tungkol dito. At syempre, hindi dapat mawala yung pilot program sa loob ng 3 rehiyon. Ang dami ko kasing nakikita, fresh graduate, after 6 months, wala pa din silang trabaho, tambay. 'Di ba? Ang daming mga youth na mga unemployed. Kaya nga sila pinaaral, 'di ba, para magtrabaho. Tapos ano yung ginagawa? Naging tambay sa kanto. Minsan, hindi pa nagmamatch yung kinuha nilang kurso sa kung ano yung tinatrabaho nila. Paano yun? Paano ba naman yung amo mong pinagtatanggol mo? O na pangulo ay wala namang ginagawa patungkol dyan sa sinasabi mo. Actually, maganda ang iyong mithiin yung plataforma mo na kapag nag-aral ang mga college degree o mga college level bago mag-graduate ay magkakaroon ng internship mandatory sa mga private and government. 'Di ba? Kaso nga lang walang senador o walang gobyerno ang gustong gawin 'yan, mga kaplastik. Unfortunately. So maganda rin naman pala ang komentary mo. Ang problema lang, dapat tinatanong mo 'yan sa amo mong pangulo. 'Di ba amo nyo si BBM? Bakit hindi mo ginagawa? Sa kanya ka dapat maging mag-criticize. Kasi siya ang ngayon kasalukuyang administrasyon. Bakit hindi mo ginagawa?
Bakit sa ibang tao ka sumisisi, mga kaplastik? Diba? Ay, nako. So ito, bago tayo magtapos, punta tayo dito sa YouTube na kung saan ay ito yung huli niyang vlog, mga kaplastik, bago siya ipinaslang ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect, mga kaplastik, bandang 3:00 na madaling araw. So ito yung kanyang huling paninira kay VP Sara Duterte, mga kaplastik. So panoorin natin. Yung pag-uusapan natin mga minamahal tungkol kay Zulaika Lopez. Bakit naman may parang pa-catering pa? Bakit ganon? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte wants to bring on equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Ha? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niya ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? Hindi, gusto lang namin malaman. Yun ba yung reason? Hindi niya nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto niyang magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo. Hindi niya nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan? Nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan. Kasi diba sabi ni Sara, I am the designated survivor. Diba? Grabe, no? Grabe ton si Mima Alicia. Cyber libel agad. Unang paratang niya kay BP Sara yun. Na parang sinasabi niya magkakaroon daw ng bomba sa loob ng impeachment trial. Malupit ka. Oh, tangina, sarap. Diba? Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. I am the designated survivor. Lalo pat malapit na yung SONA. Tapos nagkakaroon na ng trial sa impeachment niya. Tandaan ninyo, magkaiba yung trabaho ng executive, legislative at judiciary. Walang kinalaman dyan ng presidente. So bakit na naman palagi yung sinisisi si PBBM? Ngayon, gusto ko lang matanong, Himot tumbong. bakit nagpa-catered itong si Sara Duterte? Bakit? Ito. Big deal. Gusto ko lang malaman. Sara Duterte want to bring own equipment caterer at the Senate room. Hindi ba kayo nasisihan sa handog ng ating ng pera ng taong bayan? Eh yung ginagastos niyo din naman dyan, pera ng taong bayan eh. Budget ng Senado. Hindi niyo ba nagugustuhan yung mga pinapakain sa inyo? Or baka meron kayong hidden agenda? Minsan, nag-iisip na tayo ng advance na eh. Gusto niyong magdala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Balak ninyong lasunin yung mga taong nandyan sa loob. Tapos pagbibintangan nyo na naman yung presidente. Ano yung hidden agenda ninyo? Gusto ko malaman kasi hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pang magdala ng sarili nyong cater. Diyan sa loob ng Sama Senado. ng Meron hinan. naman pagkain sa Senado. Masasarap naman yung pagkain sa Senado. Diba? Sama ng hinala mo, ate. Kaya ka siguro ginanyan eh. Pero mo, no? Ano naman ang pakialam mo kung nag-serve siya ng sarili niyang catering? Eh, hindi, wala rin siyang tiwala sa administrasyon eh. Malay mo kung yung administrasyon mo mismo, allegedly, ay may nilagay na something para maubos, o di ba? Baga napipredict mo na yung mangyayari. Pero ang ginagawa mo, kabaligtaran. Lagi mong pinupukol etong BP Sara Duterte. What the hell? Hindi na ako nagtataka kung bakit ikaw ay pinaslang. Dahil ganyan ka mag-conclude sa bawat galaw ng vice presidente. Napakaraming cyber libel ang dapat mong panagutin. Kaso hindi na kailangan. Wala na eh.
Paano ka pa sasampa ng kaso? Siguro sa impyerno na lang. Hahatulang ka ron sa mga nuknukan ng kasinungalingan mo sa pagbablog mo at maraming bobong tanga na nanonood sa'yo at paniwalang paniwala sa mga ginagawa mo. Diba? Bakit? 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 Ba't kailangan nyo mag-bring ng sarili nyong cater? For what reason? For what reason na kailangan nyong mag-bring ng cater? Ano yung kinalaman ng cater? Sige nga, ano yung kinalaman? Nagugulat ako. This is what nag-request si Zulaika if they can bring their own catering and kitchen equipment such as refrigerator and coffee maker. This is not just the OVP staff. Kung magkakanang kamay, ganun ba? Gusto mong ipakita sa mukha ng sambay ng Pilipino na yes, little VP mo si Zulaika Lopez, best friend. Best friend. Ganun ba yung tingin mo kay Zulaika Lopez? Iyak ng iyak ang chick of stop mo. Sabunutan mo na parang, yun na nga eh. Nang dahil kay Zulaika Lopez, nalaglag ka eh. Diba yun yung punto dito eh. Nang dahil kay Zulaika Lopez sa pag-iiyak niya, diyan ka nalaglag. Tapos ngayon naman, gusto mong, ano ba, magjowa ba kayo? Ha? Ito ba yung kinakamay mo? Tatanong lang kami. Ha? Tatanong lang tayo. Mga minamahal. Bring own cater? Bring own cater? Jowa niya daw. Posible. Hindi natin ma-deny yung facts na baka meron naman talaga silang ginagawang alam niyo na. Diba? We can't deny the facts na baka nga magjowa sila. Pero it doesn't matter kung meron kayong relationship or what. Bakit kailangan yung magdala ng ng cater? Ano yon? Ano, special treatment? Walang VIP treatment dyan. Dapat lahat pantay-pantay. May pangalan. Anong pakialam namin sa pangalan ninyo? Wala kami pangalan sa pangalan pinangahawakan ninyo. Ang pakialam namin dito yung mamamayang Pilipino. Wala ka naman palang pakialam eh. Eh bakit mo kinu-question tong ginagawa ni BP Sara? Ano, meron ka lang masabi? Na lahat na lang ng gagawin ni BP Sara questionable? O wala ka palang pakialam eh, bakit mo tinatanong? Ay hindi mo pala mapapanood tong video ko kasi wala ka na eh. Matigas na pala yung katawan mo ngayon. Eh sorry to say ah. Sorry to say. Hindi ko kinatutuwa yung pagkawala mo eh. Pero yung mga argumento mo, yung mga konklusyon mo, parang pantanga. Wala kang pakialam tapos pero tinatanong mo kung bakit siya nagkaroon ng ganyan. Bakit siya may sariling catering? Sa tingin mo ba, magkakaroon pa ba siya ng tiwala sa Pangulo? Makikikain ka ba sa kaaway mo? Ikaw? Ay hindi na pala. Hindi na pala kita matatanong. Kasi wala ka na nga. Wala ka na eh. Sorry ah. Gusto ko sanang tanungin eh kaso wala ka na eh. Nasa karton na pala. Ito di ba yung mga anti-DDS supporters? Ay yung mga anti-DDS, mga BBM supporters. Lagi nilang bukang bibig, nasa karton na po yung mga poon ninyo. Pero ngayon, mukhang siya pa ang naunang ikarton. Dahil sa mga ganitong argumento na pambasura, mga kaplastik. Wala daw siyang pakialam. Take note. Pero bakit mo tinatanong? Bakit mo tinatanong? Wala ka palang pakialam eh. Bakit mo tinatanong, di ba? Ay sorry. Di mo na pala to masasagot kasi wala ka na pala. Yun! Di ba mga minamahal? Lakas ng amats. VP Sara Love VIP Zulaika. Yun na ngayon nangyayari. Pati ba naman sa gitna ng impeachment trial, nabubuo pa din yung landian ninyo? Pati ba naman sa kalagitnaan ng impeachment trial, nabubuo pa din yung kalandian ninyong dalawa?
Hindi na ba Panibagong matitigil cyber yan? libel. Hindi ba pwedeng kamutin lang muna? Gigigil ako, mga minamahal. Ano naman tong... Basta mga anti-Duterte mga vloggers, mga ganyan yung argumento. Minsan yung mga commenters na bashers ko sa social media, ganyan din. Pag wala na masabing matino, puro mga sinasabi, puro kababuyan, kalibugan. Dahil wala na eh. May masabi lang. Lahat na lang ng post o makikita sa social media about kay BP Sara, puro ka-argumento na walang kakwenta-kwenta, basura. Di na ako nagtataka kung bakit ka nakarton ngayon. Ganyan ka kung mag-conclude. Sorry to say may mali siya. Baka multuin mo ako pag tulog ko Nako. Sana mapagtanto mo na mali pala yung pinananaw mo. Ikaw yung naging mistulang sacrifice goat. Hindi mo naisip yun. Nung nawala ka ba, anong reaksyon ni BBM ngayon? Wala, di ba? Wala siyang pakialam sa'yo sa mga pinaggagawa mo ngayon, sa pinagbabablog mo. Hindi ka nila kayang iprotektahan kahit na milyon-milyon pa ang kanilang yaman. Yan ang mahirap sa inyo. Sobrang panatiko sa mga politika pero ikaw hindi ka nila kayang protektahan. May sarili silang pamamaraan paano nila protektahan ang sarili nila. Hindi ko alam kung magkano ang binabayad sa'yo ng kung sino mang politiko, Poncio Pilato, ang nagbigay sa'yo ng mali-malitang pera. Pero I think hindi ka rin pala nakikinabang. Nakikipagbardagulan ka lang siguro sa social media. Kasi tuwan-tuwa ka na inaasar mo mga tao. So ayoko na tapusin na itong video na ito. Baga moral lesson para sa mga anti-DDS vloggers. Isipin nyo yung sarili ninyo. Huwag nyong isipin tong si BBM. Huwag nyong isipin itong si Romualdez. Huwag mong isipin tong mga senador na kumakampi sa Pangulo. Isipin nyo yung sarili ninyo. Walang may gusto na tayo ang mag-aaway-away dito sa Pilipinas. Iisa lang ang ating target. Iisa lang ang ating hinanaing sa buhay. Yun ay ang tamang sistema ng ating bansa. Hindi yung magpapatayan, magbabantaan, magpapakitaan ng mga masasakit na salita, nakipag-trashtukan ka sa mga DDS trolls. 'Di ba? Ako hindi ko pinapansin yung mga BBM troll Ganyan na ganyan din ang mga pananalita, ganyan na ganyan din yung mga comment nila. Sobrang bullshit. Pag wala nang masabi, minumura ka, binabastos ka, puro ganito ganyan. Yan, kagaya na sinasabi ni Mima Alicia. Pag wala nang masabi, mumurahin ka na lang. Diba? Wala silang maipangrebat sa mga tanong ng mga ibang panig. Kasi alam nila sa sarili nila, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang BBM. Kaya hahanap na lang sila ng paraan sa ibang bagay which is paninira o pambabastos, ad hominem attack. Ganyan kayo, di ba? So ang moral lesson dito mga kaplastik, kahit ano pa ang sinusuportahan mong kulay, bandang uli kapag kiniliti ka ng hindi na unidentified na person, kailanman hindi ka nila kayang ipagtanggol ng mga taong sinusuportahan mo o pinoprotektahan mo.
bandang uli, sarili mo rin ang ililigtas mo. Hindi yung Pangulo ang magliligtas sa'yo. Kaya sana, baguhin natin ang mentalidad natin where it comes sa politics. Sa halip na mag-away-away tayong mga maliliit na tao, kapwa mga Pilipino nag-aaway, habang yung mga taong pinag-aawayan natin, chill lang. Ang sarap ng buhay sa ibang bansa. Tamang taas paan na lang habang yung mga maleta nakatago sa bodega. Diba? Tayo nag-aaway-away, walang unlad, hanggang ngayon nagbabangayan. Matatapos na ang taong 2026, panibagong bangayan na naman. Hindi ba natin kayang magsalita ng walang bangayan? Instead na kontrahin natin ang mga pananaw ng isa't isa, dapat pare-pares tayo magtulungan na isulong ang investigasyon sa flood control. Hindi lang para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dapat maging pantay tayo. Even ng mga sangkot sa flood control dapat managot. Mabuti pa nga sa ibang bansa. Pag napatunayang may sala, binibitay agad nang wala nang kailangan pa ng impeachment. Hindi na kailangan ng impeachment, bitay kaagad, pronto yun. Dito lang tayo nakakita sa Pilipinas na kailangan pang imbestigahan kahit na malinaw ng ebidensya. Kasi nga, dinadaan pa sa hilot ang lahat ng ito, mga kaplastik. So para sa iyo, Mima Alicia, sana kung nasan man ang iyong kaluluwa, naway patawarin ka sana ng Diyos. Kasi wala namang may gusto na yung mga kanya-kanyang mga sinusuportahan ay may mawawala o mamamatay ng dahil lang sa sariling katangahan, paniniwalang walang kwenta, anything else. Bagkus, ang pinakatalo dito, tayo. Lahat tayong mga ordinaryong Pilipino. Kahit vlogger ka man o hindi. Tayo ang talo dito. At ang panalo dito yung mga sinusuportahan ninyong tiwali. Di nyo na gets? Tayo nagpapatayan, nagsasabungan. Pero hindi naman tayo kayang protektahan ng taong sinusuportahan natin. Yun ba ang gusto nyo? Sirain ninyo yung sarili ninyo. Mag-aaway-aaway tayo, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastik ay matagal mabulok dahil ang mga plastik ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.